Yan. So ngayon, pag nag-cut ka kasi dito, kung mapapansin mo, pag nagmo-moment ka dyan, di ba may mga reaction na lalabas? So alamin muna natin kung ano ba yung mga reaction. So pinangalan ko siya as RA dito, sa support na to, tapos dito rin sa support na to na as RC. So ngayon, paano malalaman yan? Magmo-moment ka lang sa mga points. Diba? Ganun lang kapag sa mga reaction. Kapag internal na yung hinahanap mong value, so magkakat ka lang dun sa mga beams, then makukuha mo na yung mga internal unknown variables. Ganun. Dito, ah moment tayo sa point C para matanggal kasi pag nag-moment ka kasi rito, pag naglagay ka ng symmetrical dyan, matatamaan to. So, wala siyang distance. Kasi di ba ang moment is force distance. So, pag walang distance, zero na yon. So, ngayon dahil nag-moment tayo sa C, cancel yung RC. Pero ito, meron tong distance yung RA pag ganun. Kasi vertical to eh. So, ngayon, pag nag-moment ako dito, nag-rotate ako. So, assume ko, summation moment sa C equals 0. So, ito, ano na to, reaction. Finding reactions muna. Ngayon, summation moment, so pag ganun, positive, or pwedeng ganito, pwedeng ganyan. So, lahat ng counterclockwise dito sa kabila, sa left side, lahat ng clockwise, may punta sa right side. So, ibig sabihin, lahat ng na mag-o-opposite sa rotation ko, yun yung counterclockwise. So, ngayon, dito tayo sa point C. Pag nag-rotate ako dito, papansin mo opposite yung RA. So, ibig sabihin, dito siya sa side na to. So, next naman, ito, pag nag-rotate naman ako dito, along siya. So, dito siya side na to. So, 135 times yung distance. So, distance niya from point B to C. Kasi nandito tayo nag-moment. So, ano distance niya? That's B to C. That is 5 meters. Ayan o. So, etong ano na yan, huwag niyo muna pansinin yan. So, magiging 5 meters. Equal naman dito. Pag nag-moment ako dito, rotate. So, ito yon sa kabila siya. So, equal sa RA. Ang distance niya naman from A to C is 2.5 plus 5 meter. That's 7.5. So, makukuha mo yung RA as 135 times 5 over 7.5. Yan. So, ngayon sa araw na to, papakita ko lang yung paano i-solve yung apat na method. So, yung double integration, area moment, tsaka yung conjugate beam, tapos yung virtual work. So, meron akong steps dito na ginawa. So, para may guide. So, every time na may gagawin tayo, may solve, mag-check tayo dito kung nasusunod natin yan. So, game. So, first, ito yung problem. So, yan sabi. So, number 3 to sa assignment namin. So, may given tayo na EI constant. Ang E is 70 GPa. I 210 times 10 raised to 26, tsaka millimeter to volt. So, use method 1, 2, 3. So, first, method 1 muna. So, ano yung method 1? Double integration. Sa double integration, first, ang gagawin natin, nagamitin natin yung formula na EI y double equals to M. So, ngayon, ang gagawin natin, paano natin, eto, meron naman na-given yung EI. Y double, makukuha natin yan. Then, ito namang M, ito yung hahanapin natin. So, ngayon, start tayo rito. Paano natin makukuha yun? Number 2, find M. So, yung M kasi, yun yung moment. So, manggagaling yan dito pag nagka-cut-cut tayo ng section. So, ngayon, ano bang hinahanap? Ang hinahanap kasi dito is find the maximum deflection. Yan, Y max. So, para ma-determine natin yan, first thing na gagawin natin, syempre, i-analyze natin yung curve. So, saan ba siya pwede mag-deflect? So, merong number 1 rule. Kapag pag meron lang isang clue para maano. So, kapag yung load dito sa beam is nasa yung point load kapag nasa gitna siya ng masasabi mo naman makikita mo naman kung distance is dito 510, dito 510. Ibig sabihin, yung point load is nasa gitna nung mismong beam. So, symmetrical yung distance nila, 5 and 5. So, pag drawing mo curve nun, yung maximum deflection nasa gitna lang din ng beam.
So, ibig sabihin, masasabi natin na yung maximum deflection, makukuha natin yung distance nun as 5. Ganun siya. Pero pag kapapansin nyo rito, hindi pantay. Ito 2.5, ito 5. So ngayon, hindi natin masasabi na yung maximum deflection nasa gitna. So mag-a-assume tayo na yung maximum deflection is nandito. Itong drawing ko yan. Ayan, kunyari ito. Pag sinabi kasi ng maximum deflection, siya yung pinakamababa sa curve. Ayan, kunyari pag ganyan na lang, isipin nyo na lang. Ayan. So, nandito siya. So, lagay lang kayo dyan point M for maximum deflection. So, ang tinutukoy niyong deflection ito. Yung distance na yan from dito sa original pababa. So, that's why M. So, dapat ang makukuha natin dyan na maximum deflection is naka-negative. Yan, kasi ibig sabihin na negative, downward yung deflection. Kapag positive, upward yung deflection. So, game. So, ngayon, para makuha natin yan, di ba, yung first step is use EI y double equals to M. So, ngayon, alam na natin kung anong gagamitin natin. Pangalawa, hanapin natin yung M. So, saan ka ba magka-cut? Di ba, sabi ko pag moment, nagka-cut lang tayo. Paano saan ka mo magka-cut? So, dito. Kasi inassume mo na nandito yung maximum deflection. So, pag nagka-cut kasi tayo dyan, di ba hinahanap din natin yung distance X? Yan. Itong distance X. Yan. So, pag nag-ano ka kasi, pag nagka-cut ka, di ba meron diyang tinatawag na point of origin. Pag sinabi yung point of origin, kinukuha mo yung point niya kung saan ka magi-start ng pagbibilang ng distance. Kung sa akin, nag-cut ako dito, pinili ko left segment, dapat ang origin ko sa dulo. Dulo lagi. Kung left segment ang pipiliin ko na origin from point M papunta sa point A. So, ibig sabihin, ang starting ng pagbilang ko, 0 sa A. Pag pinili ko naman yung right segment, ang starting ng pagbibilang ko from origin papunta rito sa C, ang bilang ko dito sa C is 0. Pagdating niya dito is magiging 2, 3, 4, something ganun. Pero X yan kasi hindi naman natin alam kung saan tayo nag-cut. Kaya laging nagiging X kapag nagka-cut ka, tas reference mo kunyari to the left, kaya ang value nito X. Ayan. So ngayon, kung mapapansin mo, kapag nagka-cut ka, yung value ng X niyan is dapat in between Kung papansin mo na sa point B ka to point C, ang pagbibilang natin ng distance sa ngayon nang wala ka pang kinakat is from left to right. So, ibig sabihin, nandito yung 0, eto 2.5 A to B, B to C, that's 5 meter. So, ibig sabihin, ang ina-assume natin na value ng X na to, ito, from the original point is from 2.5, kasi di ba pagdating ng B, 2.5 na yan, 0, 2.5 na to, tapos ito plus 5 meter pa from 2.5, so that's 7.5 pagdating sa C. So 0, 2.5, 7.5. Gets naman yun. So, ngayon, i-assume natin, na yung X value or maximum distance niya is magre-range from 2.5 to 7.5. So, kapag bumaba siya sa 2.5 or tumaas siya sa 2.5, ibig sabihin hindi na siya bilong sa limit or mali yung assumption mo na dito siya magpopol yung maximum deflection. So, baka nandito. So, kapag less than 2.5 yan, nandito yung maximum deflection. So, mali yung assumption mo. So, ganun. So, ito yung gagamitin natin mamaya para ma-prove natin kung tama ba yung X value natin. So, game. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, pag mali kasi yan, back to 0 ka. So, ngayon, X mo to, then sunod-sunod mo ulit yung process. So, yan, alam na natin yung X max, yung range. O, ngayon, pag nag-cut na ngayon ako, di ba, origin to, yan. So, ngayon, pag nag-cut ka kasi, di ba, may lumalabas na moment, assume natin ito. Yan, so dapat ang lalabas dyan is 90 kN. So, ngayon kung papansin nyo rito, kukunin pa ba natin yung RC? Kasi kung papansin nyo,
'pag nag-moment kasi ako dito, para makuha ko na yung pinaka-equation niya, moment equation, magka-cut lang ako dito, then 'di ba may lalabas yung internal moment na MBC. So yun lang yung hahanapin ko 'pag nahanap ko na yun, ilalagay ko lang siya rito, then puwede na ako magsimula rito sa equation na 'to. So ngayon gagawin ko, 'pag nag-cut ako dito, pipiliin ko lang naman yung left segment. So ibig sabihin hindi na madadamay 'to, so out of the equation na siya. Pero kapag ito naman yung right segment naman yung pinili ko, hindi naman madadamay itong RA, so wala ring purpose yung pagkuha ko nito. So ngayon, ang gagawin ko, pipiliin ko na yung left segment, so di-disregard ko na 'to, so hindi na kasama yung RC. So para hindi tayo ubos oras. So ngayon, mag-aano na tayo, cut ako dito, so nandito yung reaction, kunyari nandito na yung point A. Yan. So meron ditong reaction na RA. Tapos meron ditong point load na 135 kN. So ito yung point B. Yan. So may distance yan 2.5 meter. Tapos ito naman is yung sa baba. So from cutted section na moment. So ito naman from dito, that is X, di ba? X value. Ngayon, yung nakikita nyo tong 2.5 dito, ang mangyayari kasi dyan, para makuha mo yung distance from B to M, para saan ba yun? So sige, ang first process kasi natin dyan, magmo-moment tayo, di ba? So magmo-moment tayo dito, kunyari ganyan ang rotation ko, so yan yung positive ko. So ang mangyayari dito, pag nagmo-moment, di ba kailangan ng distance? So dito, pag nag-moment ka rito, makukuha mo yung distance na X. Pero paano dito kapag nag-moment ka rito, paano mo makukuha yung distance? So ang gagawin mo, kunin mo lang yung mag-form ka lang ng relationship. So kung ito distance niya A to M is X, ang distance ng A to B is 2.5. So para makuha yung B to M, that is itong malaki minus mo lang dito sa maliit. So AM minus AB, that is ito lang makukuha mo from B to M. So gagawin ko, X is equal sa 2.5, tapos ito pa. So ngayon gagawin ko na lang is X minus 2.5. Yan. So ito malaki, ma-minus ko lang nitong maliit. So makukuha yung matitira. Makukuha ko yung natitira. So ngayon, yan yung ilalagay ko dito. From dito to dito, that's X minus 2.5. Yan. So ngayon, pwede na ako. So moment tayo. Moment, tawag dito, moment basta yan, moment equation na lang. So ngayon, moment M is equal saan? So rotate tayo rito. So kung papansin nyo, pag nag-rotate kasi tayo, parang nag-summation moment ka rin dyan 0. Kung ang rotation ko pag ganito positive, so ibig sabihin sa kabila is negative. Yan. Pero okay na yan. Ibig sabihin naman, lilipat ko lang sa kabila yung magiging negative na rotation. So dito, simula tayo rito, ito positive. So 135. So ngayon, i-plus muna natin to. Kasi di ba may makukuha tayong internal moment dito kapag nagka-cut. So ngayon, yung first M, so wala naman ng distance yan kasi moment na yan. Then plus, ito naman force, so kailangan ko pa ng distance para maging M. So ngayon, plus 135 times natin sa distance na X minus 2.5. Ngayon, sunod naman, ito rotate tayo rito. So sa kabila na siya ng equal, so dito na siya equal. So that's RA times the distance X. So, ngayon, kung papansin mo, kung may Rin tayo, ito na yung makukuha nating M. Paano? Ilipat ko na siya rito, makukuha ko na yung equation ng M. So, that is RA. Ano yung RA natin? 90. So, 90x minus 135 times x minus 2.5. So, yan na yung magiging equation natin sa moment. So, ito na yung ilalagay ko sa step 1 natin. Yan. So, medyo mahaba yung step 2. Ayan.
para pagkuha ng m. So, ngayon, EI, step 3 na tayo. So, nakalagay dito, first integration slope equation. So, buhayin muna natin equation na to. So, magiging EI y double is equals to m which is 90x. So, nilipat ko lang to dito. Ayan. So, 90x minus 135 times x minus 2.5. So, yan. Yung nakikita nyo rito parenthesis, take note, lagi yang ang tawag dyan is limit. Basta may parenthesis, ang tawag dyan is limit. Yan. So, ngayon, ang lahat kapag ang dito, kunyari, di ba, may gagawin kasi tayong part dito na boundaries. Yan, dito may boundaries. So, ibig sabihin natin dyan yung value ng x tsaka ng y. So, kapag may nakuha tayong x value, ini-input natin dito. Then, kapag ito, ang lumabas dito is less than 0 or negative, kunyari ito, 1 minus 2.5, di ba negative something yan. Pag negative ang lumabas, ine-neglect natin yung terms na to. Yan, neglect. Katanggal siya sa equation. Ganun lang. So ngayon, ito na yung first equation. So nalipat na natin. So that's the first equation. Second equation naman is i-integrate lang natin yung EIY double tapos yung integral ng 90x minus 135 tas limit x minus 2.5. So ngayon, gagawin natin dyan, pag nag integrate kayo ng ganito, y double, ang nangyayari lang lagi dyan, cancel na to, magbawas ka lang ng isa. Okay yan. So ibig sabihin, magiging sagot mo sa second equation, EIY prime, so nabawasan lang ng isa. So paano naman dito? So ang gawin, ang form kasi natin dyan, pag nag integrate lang tayo ng variable x raised to n degree, so that is naka-dx din yan So kung ano yung variable dito, yun yung derivative mo dito. So ngayon, general power formula magiging x raised to n plus 1 lang over n plus 1. So parang sinasabi mo rito, yung degree mo rito, magpo-plus 1 ka lang doon. Then yung bago mong degree, ibababa mo lang, gagawin mong denominator. So dito ang gagawin natin, ito, ang constant nilalabas lang yan or nilalagay lang sa gilid sa kabilang ng integral. So 90 integral ng x dx. So lilipat lang natin, i-distribute lang natin parang lang dito value Distribute mo lang or negative or sign, ganun. So minus ito, so another constant, labas lang natin. So x minus 2.5 dx. So paano natin integrate yan? So ito okay na yan. EIY prime, so okay na yan. Then ito 90, then ito general formula x. So ito naka first degree kasi yan, di ba? So 1 plus 1, that's 2. So magiging x squared over 2. Ayan, kung ano yung naging bagong degree ko sa taas, yun lang gagawin ko denominator. So minus 135. Dito naman kapag naka parenthesis siya, ang ginagawa kasi natin dyan, kung babalikan lang natin yung calculus, nililet lang natin as u to. So ibig sabihin magiging bagong variable lang siya, then pag in-integrate mo parang ganito lang din. Naka-raise sa 1. So 1 plus 1 magiging ganon. So dito, assume mo lang unknown variable yan or assume mo lang siya as u. So ngayon, parang integral ng u, tas ito du to. Diba? Para maging ganyan lang. So ngayon, pag integrate mo ang u, diba 1 din, 1 plus 1. So magiging u squared, magiging ganito siya. U squared over 2. So ano bang u? Babalik mo lang uli. Diba? U is x minus 2.5. So magiging, na siya? Yung u magiging x minus 2.5 tapos naka-squared pa yung u, diba? So naka-squared din to. Over 2. Yan. So ito na yung integral niya. So ngayon sa dulo lagi ng integration is may tinatawag na arbitrary constant. So mag-a-add ka lang lagi nun. So dito, sa first integration natin, tatawagin natin yung arbitrary constant as C1.
So, yan na yung second equation natin. So, dito tayo kuha. So, last naman, ang tawag kasi dito sa second equation is tinatawag na slope, slope equation. Slope equation or theta. Or that's also the first degree. So, yan. Nakita nyo first degree dyan. Tawag din doon is slope or di kaya yung theta. Yan, nakalagay siya rito. So, first integration, that is slope equation, y prime is equals to theta. So, ngayon, gagawin natin sa pangatlo, ay pangatlong equation. So, ibig sabihin, mag-i-integrate lang ulit tayo. Ano mapuproduce natin doon? Second integration, that is the deflection equation. So, deflection, so integrate lang ulit natin to. Sige, EI, y prime, equal dito. Ito, simplify mo na lang para hindi masyadong marami. Or pwede rin naman, kunyari ganyan. So, 90/2, ilalabas lang natin yung constant. So, ito pinagsama ko lang. So, ngayon, ilalabas natin, matitira yung x squared sa loob. Dx minus 135/2. No, nilabas ko lang din to. Kasi 1/2 yan, di ba? So, pwede ko lang din ilabas yun. So, integral ng x minus 2.5 dx. So, naka-squared to. Plus, integral ng c1 dx. Yan. Ngayon, pag in-integrate natin to, integral ng y prime, cancel lang uli. Magbubukas ka lang ulit, magtatanggal ka lang ulit ng isa pa. So, magiging eiy na lang siya. So, ngayon, hindi siya, di yan degree Ano yan, sa differentiation yan. So, 90/2. So, ano mangyayari sa loob? Magiging x cube. So, ganun lang ulit. 2 plus 1 magiging 3/3 lang. So, kung ano yung nasa denominator. Minus 135/2 times x minus 2.5. Ito, let mo lang din ito as u. Tapos naka-squared pa, kaya nagiging u squared. Ngayon, pag in-integrate mo ang u squared, di ba, ganun lang uli. Plus 1, then yun na yung panibagong degree. So, yun lang din yung ilalagay mo sa baba. Ano ba yung u? That's x minus 2.5. So, ngayon, kung in-integrate ang u squared, magiging u cube. So, magiging cube lang din to over 3. Yan. Plus, integral ng C1. Ito, ang constant, di ba? Ito, constant din to eh. So, ibig sabihin, kung constant to, ilalabas lang din natin siya. Integral ng dx, yung ginagawa lang natin dyan, tinatanggal lang natin yung d. So, natitira yung x. So, magiging C1, x to. Then, add ka lang ulit sa dulo. Di ba sa dulo, lagi nag-add lang ng arbitrary constant. Kaya tinawag tong C1. Ito naman yung bago, C2. So, ito na yung magiging bagong equation sa third equation, that is second integration. So, ang tawag natin dyan is deflection equation. Yan. So, ngayon, okay na tayo. So, nakuha ko na yung second integration, tsaka yung Ngayon, dun ako step 4, boundary. So, paano kumuha ko yung boundary? C1, C2, and X or Y. So, ibig sabihin, ito yung mga possible na makukuha. Pwede kong pagkuhanan gamit yung mga boundaries. So, ngayon, ano ba ibig sabihin ng boundaries? Parang gagamit ka kasi dyan ng mga points. So, magbe-base ka rito sa figure. Diyan ka titingin. Ngayon, for boundaries, yan. So, ang hinahanap mo lang dyan is yung value ni x tsaka yung value ni y. Saan? Sa isang point. Sa point. Yan. So, kunyari, eto, sa point A, pag nag-cut kasi ako dyan, ang allowed kasi na na point na pwede kong gamitin is from A to C. Yan. Bakit? Kasi pag nag-moment ka rito, di ba, that's BC. Di ba? Kaya pinapangalanan natin to as moment BC pag nagka-cut sa mga segment. Ayan. So, ibig sabihin, pasok dito yung mga points. Lahat. So, ngayon, dito sa point A, ang dyan, ito lang lagi tatandaan. Ang deflection, yun yung Y sa isang point. Ngayon, kung papansin nyo,
Kunyari ito, B. Ang x ko dyan sa point B is itong distance niya from A to B. Left to right lagi tayo basa. So that's 2.5 yung x. Paano naman sa y? So ang y niya, ang tinutukoy mo dyan yung deflection. Parang hinahanap mo to. Yung mismong coordinates nito, yung points nito. So ngayon, ang distance niya rito, 2.5. Paano naman yung y? So ganun siya. So ngayon dito, kung mapapansin sa elastic curve, pagdating sa mga support kasi, ang elastic curve is laging 0 sa y. So, ibig sabihin, wala siyang deflection or 0 yung deflection. So, ngayon, pag nag-point A tayo, point A, ang x natin dyan will be, kung nandito tayo left to right, so from left, 0 pa lang yun. So, ngayon, ano naman yung y? That's also 0 kasi nga nasa support tayo. Kahit dito, kapag nandito ka kinuha mo yung y dyan, 0 rin yan. Kasi nasa support siya, it means walang deflection. Yan. So ngayon, dahil nakuha ko na yung points, para saan na ngayon yan? So itong mga points, i-apply natin ngayon yan dito sa mga equation na nabuo. Kung titingin ka rito, ito yung equation 2 gagamitin natin. Yan, itong it's either 2 or it's either 3. So ngayon, kung papansin nyo, ang mga points lang na pwede natin gamitin is x and y. Kapag dito sa equation 2, meron siyang x, kaso ang nakalagay dito y prime imbis na y. So ngayon, x na tayo dyan. So dito tayo titingin. So meron ditong y, meron ditong x. So ito ang gagamitin kong equation. Okay? Gets ba yun? So ngayon, yan. So nilipat ko lang dito yung mga equation na nabuo natin. So kung papansin nyo, baka ma-confuse kayo. Ba't nag-iba? Sinimplify ko lang. Ito yung equation 2, di ba? So 90 over 2 kasi that's 45. So x squared. Ito naman, kinapi ko lang 135 tsaka 2. Tapos C1. Ganun lang. Then pagdating sa equation 3, excuse me. So ang 90 over 2, di ba 45? So i-divide mo pa by 3. So 45 over 3, that is 15 na lang. So ngayon dito, sa part naman nito, minultiply ko na lang yung 2 tsaka yung 3, that's 6. So kaya naging 135 over 6. So yun lang naman na bago. So C1x tsaka plus C2. So ngayon, ayun nga, sa point A, ang x is 0, y is 0. So ngayon, pag in-input ko dito yung 0, so that is 0, tas ito naman 0, ito naman 0 minus 2.5, that's negative, kaya neglect natin. Ngayon, plus C1x, kasi may mga nakakonfuse dito. Kapag ang 0, minultiply mo sa arbitrary constant, that is 0 na totally. Di ba? So, ang matitira dito na unknown is yung C2. So, C2 equal lang sa 0. Ayan, napansin ninyo. 0 to equal sa 0 minus 0 plus 0 plus C2. Ano yung C2? C2 is 0. So, ngayon, paano naman yung iba pa? Ang purpose natin dyan ang purpose natin sa ito, sa step 4 is gagamitin natin yung mga boundaries para makuha yung C1 tsaka C2 or pwede rin yung X or Y. So sa dulo kasi ang hinahanap lang lagi is yung deflection or yung theta rin. Yan. So ngayon, nakuha na natin yung C2. So ibig sabihin, okay na yan. So next, so may input na ako dito. So kung papansin mo, ang bala kasi talaga natin mabuo yung equation ng walang arbitrary constant. So dito, tanggal na yung C2 kasi pwede nating assume yung C2 as 0. So ang hinahanap lang natin C1. Paano natin makuha yon? Boundaries lang uli. So kung titingin ka lang dito sa point. Pag gumawa ka pa kasi ng isa pang boundaries dyan, magagamit mo na yung C2, magagamit mo pa yung boundaries. So ngayon, matitira na lang yung C1. So, dito 0, dito yung mga boundaries, matitira yung C1. Ganun. So ngayon, pwede rin natin palang gamitin yung point sa C. Bakit? Kasi ang X dito is distance niya lang from A to C. So left to right lang uli, 2.5
5, that is 7.5 yung x. Pagdating sa y, so dahil nasa support siya, y is 0. Yan. So ngayon, at point C, x is 7.5, ang y niya naman is 0. Ngayon, pag in-input natin siya rito, plus pa natin yung C2 So, x is 7.5. 7.5 minus 2.5, that's positive 5. So, ibig sabihin, kasama siya sa equation, di natin neglect or ika-cancel. Times, plus C1 times 7.5, tapos plus C2, which is naka-0 nga. So, ngayon, lagay natin. So, ito, y is 0, di ba? So, 0 multiply natin sa EI constant lang din yan. So, magiging 0 lang. Equals sa 15, 7.5 cube minus 135 over 6. Multiply natin 7.5 minus 2.5, that is 5 na lang. Raised to 3 plus C1 times 7.5, then plus 0. So, ngayon, yan. So, makukuha na natin C1. Ito na lang naman nawawala. Yan. So, ang nakuha ko is negative 468.75. So, it's either shift solve nyo siya or i-simplify nyo. So, mas prepared ko yung shift solve kasi nagmamadali ako. So, pag masyadong matagal sa calculator, kayo na lang mag-simplify. So, ayun, parang mabilis na rin. So, meron na tayong C1, meron na ring C2. Ngayon, makukumpleto na natin yung equation 3. So, wala nang C1, wala nang C2, X and Y na lang. So, ngayon, ano bang pinaka-agenda mo? Ang agenda mo is makuha mo yung Y max. So, ngayon, alam na ba natin yung X max? Kasi di ba sa pagkuha ng points, kailangan ng X ng Y. So, dito, kung nandito yung hinahanap natin, kailangan natin dyan natin ng X, which is ito nga yung hinahanap natin. Tapos, pati na rin yung Y. Y max. So, ngayon, pagdating sa maximum deflection, kailangan ko dyan ng Y max na unknown, pati na rin yung X max. Paano ko makukuha yung X max? So, meron kasi tayong clue na kapag maximum deflection, lagi siyang nasa dulo ng curve. Kasi di ba ito yung curve. Kung ano yung nasa baba, yung pinaka point na kung saan yan yung pinaka pinaka ilalim ng curve, or kung paganto naman yung curve, yan naman yung pinakamataas. So ang tawag dyan is vertex, or di kaya yung pag naglagay ka ng dyan, line, ang tawag dyan is tangent line sa maximum deflection or sa pinakamababang yun nga, deflection. So, ang tawag dyan is tangent line. So, sa tangent line na yan, ang dyan, di ba, is first derivative. Ano ba ang first derivative? Ang first derivative based sa equation, the first derivative of an equation is the tangent line of a curve at exactly 1 point. So, ibig sabihin, kapag nagpa-first derivative sa isang equation ng y, nakukuha natin yung tangent line sa curve. So, ngayon, ano ba ang first derivative? Diba, equal din yan sa slope or theta. So, ngayon, kung papansin nyo, kung ito yung tangent line sa maximum, diba, ang angle nito, so pag sinabi ko kasing angle, kwento siya, ito yung original position papunta ron sa final position. So, kukunin mo lang angle nun. So, kung papansin mo, kung ito yung original position lagi nung isang angle, 0 degree to, di ba? So, ibig sabihin pala, sa pagdating sa slope at maximum, yan, lagi siyang 0. Okay? Gets naman yun, no? So, ibig sabihin, meron pa tayong isang clue na ang y prime that's equals sa theta max that is 0. So, ngayon, may isa pa tayong clue na ganyan pala. So, pwede natin gamitin si equation 2 kasi na may y prime doon, di ba? Y prime is also slope. So, kung may y prime dito na 0,
So ngayon, pwede ko i-input dito yung pwede ko hanapin yung x max, then meron na rin akong C1. Di ba ang C1 ko ito? Ayan. So ngayon, kung in-input ko C1 dito, in-input ko yung 0 dito, ang matitira na lang x. Ayan. So pwede yon. So ngayon, EI, multiply natin sa 0, di ba 0 pa rin naman? Equal dito sa 45, x squared minus 135 over 2, tapos x minus 2.5, raise natin sa 2, then ano yung C1? Negative 468.75. Ngayon, pwede ko na i-shift solve. So, lalabas na yung value ng x. So, ang tawag natin dyan is x max. Ayan, so ang nakuha kong x max is 11.5825. So, ngayon, kung meron na pala akong x, kailangan ko na lang hanapin yung y max. So, paano ko makukuha yung y max? O ngayon, saan ba rito yung may y tsaka may x? Etong equation 3. So, ngayon, kung i-assume ko lang to as max, eto, naka-max din dapat to. Max din to. Max din to. So, ngayon, may y max, ang hinahanap ko y max, ang meron ako x max, x max, x max, yung C2, 0. So, makukuha ko na yung y max, di ba? So, yun na lang matitira. So, bali, EI, y max, pag in-input natin dito yung anong mangyayari? 11 point something, ganun. Kayo na bahala maglagay. 11.5825, basta ito ilagay nyo na lang dito, mahaba kasi. Ganun din dito, ang 11 point something i-minus mo sa 2.5, di ba positive yon. So, hindi natin to ine-neglect. Dito, multiply mo lang. So, ang C1 natin, di ba ganun pa rin naman. So, ngayon, makukuha na natin yung value. Ayan. So, try natin. Yan. So, ang makukuha kong EIY max is 1020.6207. So, pag dinivide ko to by EI, makukuha ko na yung Y max. So, di ba may value naman tayo ng EI? So, substitute ko na lang dito para makukuha ko yung final answer. So, 1020.6207 over EI. So, kung papansin, pag sinubstitute natin EI, ito yun, di ba? 70 GPA tsaka yung 210 times 10 raised to 6. Ayan. So, kung papansin nyo, bakit siya naka times 10 raised to 6? Kasi, etong part na to, di ba? That is kilopascal. Yan, kilopascal yan. So, ang GPA kasi, bakit para saan ba yan? Para makancel natin, ito, kukonvert pa natin tong millimeter to meter. So, magiging meter to the fourth to, di ba? So, cancel natin to. Matitira dito is kilonewton meter squared. Then ngayon, ang nasa taas kasi ang unit dyan is kilonewton meter squared para makancel yung mga values. Tama ba? So yan, correction pala, naka-cube to. Para ito naka-meter squared, cancel. Matitira dito meter squared. So ngayon, pag kinancel mo meter cube, sa baba, meter squared, matitira is meter na lang sa taas. Cancel din kasi yung kilonewton. So yung GPA to kilopascal, that is magmumultiply ka na lang ng 10 raised to 6 dun sa value mo. So ngayon, pag naging MPa naman, MPa, ang imumultiply mo na lang is times 10 raised to 3. So ganun siya. So ngayon, eto, para ma-convert mo naman yung millimeter to the fourth, di ba? Kapag kasi, millimeter, ano ba yan? Naka 1 meter, that is equivalent sa 1,000 millimeter. So ngayon, pag nakaganto siya, 1 meter, 1,000 millimeter. So, iaangat mo lang to or gawin mo scientific tong nasa baba. So, 1 over 1 times 10 raised to 3. Diba? So, pag inangat natin yan, based sa rule ng exponent, ang x, 1 over x raised to n, pag inangat, magiging x raised to, pag ginawa na sa numerator, x raised to negative n lang. Ibig sabihin, ito, iaangat mo lang, yung exponent from positive, magiging negative. So, magiging 1 times 10 raised to negative 3. Pero kung papansin nyo, ito kasi, so kung ang unit na nito, millimeter,
Pero ang sabi dito dapat naka-raise sa 4. So, i-raise lang natin sa 4. O, based ulit sa law of exponent, ang x raised to n na naka-raise pa sa m is ginagawa lang is minumultiply n times m. So, dito, negative 3 times 4, that is 1 times 10 raised to negative 12. So, ito lang yung imumultiply natin dito sa value dito para makuha na natin yung millimeter to the fourth. So, kung ito, magmumultiply ako dito ng 1 times 10 raised to negative 12. So, ngayon, ang mangyayari, ito maka-cancel na to, matitira dito is meter squared na. So, ang gagawin lang natin, 6, ayan, pag nagmumultiply ng dalawa, so base ulit sa law of exponent, x raised to n times x raised to m, ina-add lang. So, x raised to n plus m. So, ngayon dito, 6 plus negative 12, that is 6 minus 12 lang, di ba? So, magiging raised to negative 6 lang to. So, cancel to. Ang pinaka-unit mo na rito is negative 6. Yan, 6 minus 12, negative 6. So, ngayon, ibig sabihin pala, kapag minultiply ko ulit itong part na to, naka-negative 6 dito, magiging 6 minus 6, that is 0 na. So, parang sinasabi mo dyan na ang 1 times 10 raised to 0, any number na naka-raise sa 0 is 1, di ba? So, 1 times 70 times 210. So, magiging ganito na yan. Yung y max is equal na ngayon sa 1020.6207. So, cancel na to. Kilonewton, kilonewton. Ito, meter to the fourth. Meter to the fourth yun. Cancel to. Matitira meter squared. Then dito, cancel na rin to. Magiging matitirang isa. So, makukuha may y max. So, y max is 627.62 over 70 na lang times 2, 10. So, yan na lang input mo. So, makukuha mo na yung y max. Yan. So, ang lumabas is 0.0694. So, gawin na lang natin for decimal. So, ngayon, kung meter ang unit nito, ang hinahanap kasi sa amin, dapat naka-millimeter. So, y max is, mag-move ka lang ng 3 kasi kung meter to, di ba, pag ginawang millimeter, times 1,000 lang. So, dito, mag-move ka lang from left to right. 1, 2, 3. So, magiging 69.4 millimeter. So, yan na yung sagot. So, kung papansin nyo, bakit siya positive? Kasi kadalasan, di ba, ang assumption ko rito, sabi ko sa una, kapag negative ang laging sagot, dapat deflection yon downward. Pero bakit dito, yan, bakit ang sagot natin is positive, pero ang deflection dapat nito, di ba, ang inisip natin upward kasi positive. So, kung papansin nyo kasi, nagkatalo kasi siya saan. So, dalawa lang yan eh. It's either dito ka magbabase, pero pag na-confuse ka dito, bakit ganon? Tumingin ka sa pangalawang choice at sa pangalawang way. So, sa pangalawang way, kung mapapansin mo rito, ang mo kasi pagkuha mo ng moment equation, asan yan? So, di ba ito yon step 2. So, ito yon. Nag-summation moment ka, ang inassume mo na direction dito is counterclockwise positive. So, ano ba ang counterclockwise sa mismong moment? Ang counterclockwise kasi is negative. So, kung ang negative inassume mo as positive, ngayon, yung negative na makukuha mo dapat dito is naging positive. Which is why kapag ginawa mo naman tong clockwise positive yung assumption mo, ayan, ang mangyayari dyan, ang makukuha mong value dito is naka-negative. So, pansinin nyo yun, try nyo. Kapag nag-summation moment kayo tapos ang ginamit nyo clockwise, positive, ang makukuha mo naman dito is negative. So, pag negative, ibig sabihin, papalitan mo lang yung value ng positive, tapos i-assume mo na, kunyari, ganito lumabas. Y max is negative 69.4 millimeter. Ngayon, gagawin ko siyang Y max which is positive 69.4. Then, i-assume ko na yung sagot ko dyan is downward yung deflection. So, ganyan yung magiging final answer ko. So, dito, downward pa rin siya. Pero ang nagkatalo lang kasi dito sa rotation sa pagkuha ng moment equation.
So, gano'n.